Bayan, dito tayo kay Ping Lacson. Salamat, Pinoy Epic History. Ayan. Ito mga kababayan, dito tayo kay Ping Lacson. So ito, mga kababayan, basahin natin ha, Ping Lacson. Ayan. So dito, Ping Lacson, Pinas, ibalik sa ICC. Ito po ang isa sa mga plano ni Ping Lacson siguro na kapag nanalo siya, senador, ngayong eleksyon May 2025, ay ito ang sabi niya. Ito po ay Abante Tonight News po ito ha. So dito po nakalagay mga kababayan, sang-ayon ng ilang kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court or ICC na nakabase sa The Hague, Netherlands. Ayon kay dating Senador Panfilo Lacson or Pampilo Ping Lacson, ang ICC ay global court ng mga powerless. Oo, yung mga na-abuse sa power, yung mga katulad yan, halimbawa, martial law, nabugbog ka, na-rape ka, or katulad kay Digong, di ba? O, pinapapatay niya yung mga addict di umano, yun pala, kakuntsaba lang sa negosyo nila. O, so magagamit ng makahingi tayo ng tulong sa ICC kung ganun, no? Dahil sa mga powerless na bansa, kaya't mainam na muling sumali ang Pilipinas dito dahil sila ang may jurisdiction sa mga reklamong may kinalaman sa war crimes, genocide, crimes against humanity at iba pa. Ma'am Evangeline Casero, maraming salamat po dyan sa iyong super chat, no, watching from California, USA. Maraming salamat po, Ma'am Evangeline Casero, sa iyong $10 super chat. Thank you so much. Sabi dito, ayon kay dating Senador Pampilo Ping Lacson, ICC Global Court ng Powerless. Sa bansa kaya't mainam na muling sumali ang Pilipinas dito dahil sila lang ang may jurisdiction sa mga reklamo na may kinalaman sa war crimes, genocide, crimes against humanity at iba pa. Ang ICC ay isang global court for the powerless, meaning court of last resort. Ang kanilang general jurisdiction, ito ang nagdi-deal sa war crimes, genocide, crimes versus humanity. Doon nakapokus ang kanilang jurisdiction, sabi ni Lacson sa isang press conference. So mga kababayan, kung ako papiliin, isa ito sa ibuboto ko, si Lacson. Bakit? Gusto niyang ibalik at nakita nyo naman ang example kung ano ang malaking tulong, malaking ambag ng ICC sa ating bansa. Una, ano nga ba ang naiambag nitong ICC? Kapag sumali ulit ang ating bansa, pagiging miyembro dito, baka may susunod, magiging Digong, ha? Hindi na tayo magproblema. Bakit? Kasi nandyan ang ICC. Yung mga presidente, yung mga politiko na mga brutal, di ba? Yung parang Saddam Hussein, di ba? Yung parang si Kuday at si Kusay. Di ba? Naalala nyo yung anak ni Saddam Hussein ng Iraq, si Kuday at si Kusay. Yun mga brutal na leaders. Di ba? Nakita nyo mga kababayan? Si Kuday at si Kusay, hindi nyo kilala yan, anak ni Saddam Hussein sa Iraq na leader na brutal. Parang Duterte din. Kung merong Kuday, merong Inday. Kung merong Kusay, merong Pulong. Sa Pilipinas. Kaya nga ito Saddam Hussein version 2.0. Mga kababayan, itong si Digong. Sabi pa ni Lacson, hindi kailanman kilalanin at hindi pwedeng maghain ng reklamo ang isang bansa sa ICC lalo na't hindi ito miyembro. Kaya nga, so saan nga ba tayo hihingi ng tulong kung sakaling mangyari ulit itong mga ganitong bagay katulad sa ginawa ni Digong? 'Di ba sa ICC lang naman? Kasi kung dito tayo mag-file, tapos ang kalaban natin, Duterte, bilyones ang pera. Hindi naman ako maniwalang hindi bilyones. Meron nga pambayad sa abogado, 150 million naman. Di ba? So sabi pa dito, halimbawa, ma-invade tayo ng ibang bansa without referring to any particular country. Baka kung di tayo member, di tayo makasik ng redress or makakomplain kasi di tayo recognize. Kung sakaling may war crimes na makumit dito ng ating bansa or hypothetically mag-invade, sabi ni Lacson. Di ba? Para it's much better kasi kumbaga kung sa sarili natin, meron tayong insurance. Di ba? Kasi mahirap Katulad nito, ako, wala akong insurance. Paano kung ura-urada bigla ako nagkasakit? Saan ako hingi ng tulong?
Di ba? Oh, paano kung bigla ko na disgrasya? Anong huhugutin ko? Oh, ito ang gustong mangyari ni Ping Lacson. Kaya kung ako, gusto kong iboto yung ganito. Di ba? Ang personal opinion ko, we should rejoin. And I limit my answer to personal opinion. Nasabi ko nga, global court for the powerless. Ito ang universally abhorred. Crimes committed against a group of people, binanggit ko na genocide, and so on, so forth. So very strong, ko rito, we should rejoin. Dagdag ni Lacson. Para naman kay Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino, kailangan ang tarapikasyon ng Senado sakaling bumalik ang Pilipinas sa ICC. Hayaan na natin ang 20 Congress na magdesisyon yan, kabilang ang ibang mahalagang tratado na napasukan o kailangan siguro ng collegial decision, hand in hand with moves of the Department of Foreign Affairs, sabi ni Tolentino. So maganda nga naman, mga kababayan. Maganda talaga pag mga ganitong bagay. Di ba? Kasi alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, katulad niyan, maraming namatay, maraming binaril, maraming pinatumba, may salvage dito, salvage doon. Saan nga ba sila hihingi ng tulong? Saan nga ba sila tatakbo? Kung dito nga sa court ng Pilipinas, tignan nyo, sabi ni Atty. Conte, lumapit sila sa korte, lumapit sila sa DOJ, lumapit sila sa pulis. Hindi sila tinulungan. Yung mga biktima ng mga magulang, pamilya ng mga pinatay na adik di umano, nag-file ng kaso. After ilang buwan, na-dismiss. Bakit? Walang kwenta ang batas natin kung ang mahirap ang magreklamo. Pero pag mayaman ang magreklamo, tiklo ka agad. Huli ka agad. Pero pag mahirap mag-file ng kaso, putang ina, pau lang ang punta mo. Mamatay na lang yung nag-complain. Yung pau, hindi pa rin gumagalaw. Totoo naman talaga eh. Hindi ko ina-underestimate ang pau pero minsan mabagal po talaga ang pau gumagalaw. Maliban na lang siguro kung malaki ang budget ng pau, malakas-lakas gumalaw. Ngayon, kalaban mo congressman, kalaban mo mayor, wala kang kalaban-laban dyan. Walang mangyayari sa'yo. Kalaban mo congressman, kalaban mo businessman. Customs nga, nakakalusot ang droga eh. Customs nga, nakakalusot yung mga smuggling eh. Dito sa ating bansa, kapag mapera ka, maimpluwensya ka, papakinggan ka ng batas. Pero pag mahirap ka, magsasaka ka, nangnakaw ka ng mangga, kulong ka habang buhay. Pero pag politician ka, hindi ka makukulong. Bakit? House arrest. Ganun lang naman yun eh. Pag mahirap ka, kawawa ka. Wala kang hustisyang makakamit. Yun ang totoo. Kaya much better na sumali tayo sa ICC kasi pagdating ang araw, may mga politiko na abusive, abuse their power, pwede nating i-complain katulad kay Duterte. Tama naman kay Lacson. Pero hindi ko nakalimutan yung kuratong baliling ni Lacson. Totoo ba? Sino nakaabot sa kuratong baliling? Ibang kwento na yan. Ibang topic na yan. Mahirap maging mahirap sa Pilipinas. Totoo yan. Kapag mahirap ka, nagnakaw ka ng mangga, kulong ka habang buhay. Pero pag mayaman ka, anak mo presidente, asawa mo presidente, apo mo congressman, kapatid ng asawa mo mayor, hindi ka makukulong because that's the reason that I want to survive. We are sitting on gold. Diba? Wala akong binigkas na pangalan ha. Yun ang totoo, mga kababayan. Alam nyo na. Ako, sabi ko nga sa inyo, kapag mabuti ka na politician, suportahan kita. Pero kahit mabuti ka, kung may ginawa kang kabulastugan na hindi ko nasasang-ayunan sa aking tainga, bibirahin talaga kita. Diba? Alam nyo ba yung mga politician na yan, mga artista, kahit hindi marunong gumawa ng batas,
Yeah? Kahit boom tarat-tarat na lang gagawin doon. Kaya ang lakas ng loob nilang pumasok sa politika, sumali sa politika because they need power. Kapag may power ka, kahit anong business gagawin mo, lulusot, may power ka. Kapag hindi ka nagbayad ng tax, pag hulihin ka, hindi ka agad mahuli. Bakit? Kasi meron kang immunity. Yeah? That's the reason that I want to survive. Yung matanda nagnakaw ng mangga na kulong habang buhay, pero yung nagnakaw na politician sa ating bansa, hindi na kulong, malaya. Umabot pa nga ng 100 years old eh. Yeah? Yeah, Tito Nonong, mega love shout out po. Totoo ako mga kababayan, wala akong binigas na pangalan. Pag nag-react ka, guilty ka. Tignan nyo nga yung nagnakaw sa PIDAP, nakulong lang ng 2 buwan. Yeah? Nakulong lang 2 buwan. Nakalaya. Ngayon, tumatakbong senador. Yeah? Ay nako. I don't care.